Hello mga katibo, ito nga pala ang mga kaganapan nung araw ng birthday ni nanay. So ngayong araw nga pala, uuwi nga pala kami sa Makalelon, gawa ng birthday nga ng nanay namin. Nandito nga pala kami ngayon sa Tayabas guys, tapos magta-tricycle lang kami pauwi sa Makalelon. Alas 2 pa nga lang pala ng madaling araw dyan guys, kaya naman nagkape nga muna ako tapos nagtinapay. Kaya nga pala alas 2 ng madaling araw kami bumiyahe guys, para naman pagdating namin sa Makalelon ay maaga pa. Wala rin kasing katulong si nanay sa paghahanda at pagluluto dahil hindi nga nagsiuwian yung iba naming mga kapatid. Tapos kung nga palang bihisan dyan si Bebe ay umalis na rin kami, tapos duman muna kami dito sa kapatid namin kay Kuya Nilo. Pagdating nga namin dito guys ay pinagkape nga muna kami tapos nagtinapay na rin habang ginagayak na rin ni Kuya yung mga ipapadala niya sa bahay. Tulog pa nga rin pala dyan si Ate Glenda guys dahil anong oras na rin sila natutulog tapos madaling araw pa nga nang dumaan kami dito. Pagpasensyahan nyo na nga lang pala guys yung boses ko dahil may sipon at ubo nga pala ako ngayon. Pinipilit ko na nga lang din talagang tapusin itong vlog na to dahil late na talaga. Kaya maya nga guys ay umalis na rin kami tapos may na-aksidente nga pala sa unahan namin dito sa may parting Malikboy. No, nakita nga namin guys na okay naman na yung na-aksidente ay umalis na rin kami. Sobrang pangit nga pala talaga ng kalsada dun guys, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin napapaayos yun. Kaya sa mga balak dumaan sa Malikboy ay mag-ingat nga po tayo dahil sobrang bako-bako talaga ng daan doon. Pagkalipas nga ng halos 40 minutes ay nandito na nga rin pala kami sa may Unisan. Tapos bandang alas 7 ay nandito na nga pala kami sa bayan ng Makalelon. Dumaan nga pala kami dito guys dahil magdadala nga pala kami ng mga pa-order ni Ate Jonah ng mga longganisa. Pagkatapos nga ma-deliver yung longganisa guys ay dumaan nga pala kami dito sa kakilala ng tiyahin namin. At habang nandun nga sila ay pumunta muna ako dun sa may seawall para nga magpicture. Tapos maya ay sumaka na rin kami sa Amuntay. Sobrang antok na nga rin pala talaga ako guys ng mga oras na yan dahil dadalawang oras nga lang yung tulog ko. Maya nga guys ay nakarating na rin pala kami dito sa bahay. At ang una nga pala namin hinanap pa yung birthday girl. Happy birthday! Happy birthday! Pagdating nga pala namin guys ay naglilinis si nanay nitong isda na huli daw ni tatay sa lambat kanina. Maya nga guys ay nagpahinga muna kami dahil ang pagod din naman sa biyahe tapos ngalay na rin. Wala nga palang ginawa si Yael dyan kundi lumakad ng lumakad kasi natutuwa nga siya at ang lawak ng lakaran niya. Maya nga pala guys ay inayos na namin ni Ate Jonah itong pan-design para sa birthday ni nanay. Hindi nga pala kami magkaintindihan guys kung paano namin ilalagay dahil hindi naman kami sanay maglagay ng ganyan. Maya nga guys ay nagpakarga na rin ito si Yael kaya naman si Ate Jonah na lang din talaga ang tumapos. Habang inaayos nga pala namin yan guys ay nagdatingan na nga rin pala yung mga bisita ni nanay. Kaya naman pinagbihis na rin namin ito si nanay para makantahan at mapakain na rin yung mga bisita. Tatawa nga pala si nanay dyan guys sa sinusuot kong corona sa kanya dahil para nga daw pala siyang bata tapos nakakahiya nga daw. Dito nga pala guys lasing na nga pala agad si tatay dahil na rin siguro sa pagod at puyat. Kaya naman hindi nga talaga nakasama si tatay sa lahat ng picture at video namin. Salamat sa inyo mga anak. Maya nga rin pala guys ay nagpaalam na rin itong kapatid ni nanay na taga Katanawan at aalis na nga daw pala sila. At bago nga sila makaalis mga katibo ay hetong at nagsayawan nga muna talaga sila. Pagkaalis nga pala ng kapatid ni nanay, sumunod na rin nagpaalam ito si Nanang Lori at saka si Lola Vicky. Tapos maya nga ay nagpaalam na rin ito sila Lolo Dongdong dahil uuwi na nga rin daw sila. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now.
From the moment we touch till the time has run out. Ingat at di pababayaan ang kapaligiran. Galos ko sa ngawang luminang mundo, mga ilalim ng hapon ang pasyon ng alam siya sa ngayon. Makabata na nararamdaman ako, simoy ng ating sa sarang tanawin. Marinig na iyong tatahaki, pagkatulog sa aking tangarugay. Sa paraisong pinalalayan natin, ipagpatawad mo ako kay naguguluhan. Di ka masisi na ako ay pagtagal. Di na dapat ako pag-iwanan. Alam ko kailan lang tayo nagtatagpo. Ngunit para sa'yo ayaw nang lumayo. Ipagpatawad mo, minahal kita agad. Alas 11 na nga rin pala dito guys at nagliligpit na nga pala ako ng mga pinag-inuman nila. Pagkatapos ko nga magligpit yan guys ay natulog na rin ako. Gawa nang pupunta nga daw pala kami bukas na umaga sa dagat. Kinabukasan na nga pala ito guys at naglalakad nga pala ako dyan papunta sa dungan. Gawa nang itatanong ko nga kay Kuya Ipoy kung mayahatid niya ba kami sa dagat. Wala na kasi kaming bangkang may motor ngayon guys kaya nasitan na lang kami pagpapunta kaming dagat. Pagbalik ko nga pala sa bahay guys ay iyan nga't nag-uumpisa na nga ulit silang mag-inom. Alas 8 pa nga lang pala ng umaga dyan guys at talagang mga napakatakaw sa ala. Habang nagiinom nga pala sila dyan ay nagluluto nga pala sila nanay tsaka sila Ate Jonah ng mga dadali namin sa dagat. Pagkatapos nga nilang lutuin yung mga pagkain na dadali namin sa dagat ay umalis na nga rin pala kami. Gawa ng si Kuya Ipoy nga pala nag-aantay na rin sa amin. Pagdating ko nga sa palaisdaan guys ay bumalik nga pala muna ako sa bahay. Gawa ng kukuha nga ako ng sombrero. Nakasalubong ko na nga rin pala sila dyan at daladala na nga nila yung mga pagkain at yung mga gayak namin papuntang dagat. Pagkakuha ko nga pala guys ng mga sombrero ay dali-dali na rin akong bumalik sa palaisdaan. Gawa ng nagmamadali nga kasi kami gawa ng tanghali na rin. Alas 8 nga pala sana guys ang plano namin pumuntang dagat kaso nga lang ay hindi pa lusot ang bangka gawa ng dito sa amin na hibas pa. Kaya nga naman guys inabot pa talaga kami ng alas 10 bago pa kami makapuntang dagat. At dito nga pala guys itawang-tawa nga pala kami dahil yan ang liligalig nga ng mga kasama namin. Dapat ganyan talaga. Ibang kain. Hindi meron din sa likod. Pwede din eh. Yung maingay din ilalaglag namin. Yung maingay ha, ilalaglag na lang. Maingay dyan ay ilalaglag ha. Takot na takot nga talaga sila dyan guys dahil first time nga daw nila makasakay sa bangka na walang kati. Kaya naman kaunting gewang lang ng bangka ay sigawan na nga agad sila. Medyo madadala mo. Ay, malikot! Tumalikot yan. Oo, tumalikot yan. Ano lang na doon, malay? Salitan kasi! Ay, bakit yung mabira ni Kuya Ipoy? Sinabitan na yung Kutol ako na! Bye-bye! At dito nga pala, grabe nga pala yung kaba namin guys. Gawa nang dumulas nga pala yung paa ni Kuya Jomar. Pag nalaglag nga pala siya guys, ay mababasa yung cellphone niya na nasa bag niya. Kaya ang ginawa niya ay dumapa na lang siya sa bangka. Huwag kayo malikot! Ay, sinana na may pagkakalikot! Ay! Tayo na yan, ayaw. Relax, relax. Tutol ako
ka na! Wala ka na! Ano masipon mo? Nakaiya ko yan. Okay na. Bye-bye! Pagkatapos nga ng ilang minuto guys ay hetong at nakaalis na nga rin kami. Maglalakad nga lang pala yung mga naiwan namin guys, tapos susunduin na lang sila nila Kuya Ipoy mamaya pagkatapos kaming ihatid. Hindi kasi kami kasya guys, tapos isa lang yung bangka na nasita namin, kaya naman babalikan na lang sila ni Kuya Ipoy. Halos kalating oras nga rin pala talaga guys bago kami makarating sa dagat. Kaya kapag nilakad mo lang ay baka mga 1 oras nga bago ka makarating. At dito nga pala guys ay minadaanan nga pala kaming baklad. Marami nga rin baklad si tatay dati guys, kaya nga lang biglang pinagbawal sa barangay kaya pinagtatanggal nga nila. Pagkakatanda ko nga pala guys ay nahuhuli daw yung mga maliliit na isda, kaya nga daw pinatanggal yan. Maya nga pala guys ay nakarating na nga rin pala kami dito sa Bukana. Sabi ko nga pala sa kanila dyan guys ay wag nga pala silang malikot gawa ng pag tumaob nga kami dyan ay naku yari, may mga bata pa naman. Maya nga guys ay nakarating na nga rin pala kami at nagsibabaan na rin kami sa bangka. Nagtatanggal na nga pala namin yung mga gamit dyan guys, tapos hinakot na papunta doon sa pupwestuhan namin. Tapos si Kuya Ipoy naman ay aalis na nga para sunduin na nga yung iba naming mga kasama. Pagdating nga pala namin guys dito sa lagi namin pinupwestuhan na inayos na nga rin pala nila yung mga pagkain, tapos ikinabit na rin nila yung trapal. Nakalimutan nga pala namin guys magdala ng itak, kaya naman hindi namin matanggal yung mga dalo. Naray ko nga rin palang ibaba si El dyan sa tubig, kaso nag-iiyak nga talaga siya, may sumpong kasi gawa ng masama ang pakiramdam. Excited pa naman talaga sana ako guys, gawa ng sabi ko nga matutuwa nga ito si Bebe, gawa ng gusto nga niya yung takbo ng takbo. Kaya nga lang nataunan nga na masama ang pakiramdam niya, kaya hindi talaga siya nagpababa kahit nung umuwi na kami. Nagkukwentuhan nga pala muna kami dyan guys habang inaantay pa nga namin yung iba naming mga kasama. Tapos pagkarating nga pala nila ay kumain na rin kami, tapos nagumpisa na rin silang mag-inom. Yung mga lasing na nga pala guys ay nagpunta na nga pala kami dito sa gitna at maglalaway na nga daw pala sila. Naray ko nga pala ulit ibaba si Yael sa tubig, kaso umiiyak nga talaga siya. Kaya hindi rin ako nakapaglangoy at sila lang din ang nag-enjoy. Abay kung sino pa ang nagplano, yun pa ang hindi nakaligo. Maya nga guys ay umuwi na rin kami, gawa ng dumating na rin si Kuya Ipoy, gawa ng usapan namin ay 3:00 nga kami susunduin. Pagkarating nga pala namin sa bahay guys ay nagbihis lang kami, tapos dumaretso na rin kami sa Maghihilot. Gawa ng sabi nga nila nanay iba ka nga daw may balik, kaya pabalik-balik ang lagnat. Hindi nga sana ako papayag na dalhin si Yael doon sa Maghihilot, gawa ng hindi naman ako naniniwala sa mga ganun. Pagdating nga pala namin dito kay Lola Opring ay tiningnan niya nga si Bebe at sabi nga may bali nga raw. At habang hinihilot nga si Bebe ay iyak nga siya ng iyak at sobrang naawa nga ako sa kanya. Pagkatapos nga hilutin si Yael guys ay dumaretso na rin kami sa Ulong Tao, tapos bumili kami ng isaw at umuwi na nga rin kami. Pagkarating nga pala namin sa bahay guys ay ayan nga't nagsasayawan na nga ulit sila. Pagkatapos nga nila magsayawan guys ay inilabas ko nga itong gitara ko, tapos nagkantahan naman sila. Hanggang dito na nga lang pala muna itong video ko guys, at sa mga gusto pang mapanood ang mga susunod kong vlog ay follow nyo lang po ang aking page. Ayun lang, thanks for watching, bye bye!